Wala isang bansa ako na rin ako sa Isang basta tayo. Isang basta. Okay. Ganun yun. Ikaw, Sister Edith. Ito naman po, Thank you. nakilala ko naman si Lord 1996. I was in... Ba, the same with me. But bago yun, ang mother ko, we are attending the Church of God. Yun yung maraming bawal-bawal, pahaba ng buhok, ganun. Eh ngayon, ang nanay ko, may doctrine. Ngayon, ang nanay ko nagkasakit nga po. So, meron isang nag-attend sa born again na kasister. Araw-araw niyang binibisita ang mother ko. Kasi nga, may sakit ang nanay ko, meron siyang butas sa lungs. So, sabi ng nanay ko, hindi siya naniniwala. Pero, yung sa prayer talaga nung kasister namin yun, Sister Maribig, talagang si Lord kumilos. So, at that time, when my mom, na gumaling talaga siya, totally, so we start attending the church, and nung tinanggap ko si Lord, I attend the youth camp, April 9, 1996. But although, as a Christian life, meron yung ups and downs, hindi po mawawala yun. Hanggang sa, yun nga, meron yung sa preaching ni Grace kanina, pag yung fire na wala na, nandoon na yung, lahat na yung Wala ka ng gana. wala nang gana, Temptation. totally. Dati, bago ako magkaroon ng baby, ng ayun yung nagtatamburin ako sa church. I'm very active. To the point na 3 times, pati sa Gethsemane, yung prayer in the morning, devotion, nandoon kami. Pero, nandun yung pag-atake talaga, yung ang kaaway, aatake talaga sa mga worker ng Panginoon. Naging naging mahina ako sa about doon. So nagkaroon nga ako ng boyfriend, ng believer, hanggang sa nagkaroon kami ng anak. Pero hindi po ako kinasal. Hanggang ngayon hindi po ako kasal. Okay. Ngayon, ang Panginoon gumagawa talaga ng paraan. Kasi many times na inaya ko yung father ng mga anak ko na mag-attend kami ng church kasi ang mga kapati na sa Pilipinas noon lagi akong binibisita, mag-attend, namimiss nila ako sa church as I'm worker before. Ngayon, siguro Panginoon na rin ang gumawa ng paraan dahil di nga kami nakasal. Nagkahiwalay kami hanggang sa walang magsusupport sa mga anak ko. Ang nakakaano naman nun, ang mother ko nagtitinda. So, it is my conscience na kailangan ako yung magsusuporta sa mga anak ko. That's why I decided to come here in Jordan. Actually, Dubai sana yung, natanggap ako sa Dubai as a waitress. Pero, sa Dubai kasi, ang kailangan nilang placement fee is 15,000. Dito sa Jordan, wala silang kailangan. So, sa medical lang 3,000. So, yung papers ko dun sa Dubai na in-applyan ko, winidraw ko. So, in-apply ko sa Jordan. Kasi, as I read the Bible, syempre, dito na baptize si Jesus, sabi ko, may plano ang Panginoon. Sabi ko, pupunta ako sa Jordan. So, I choose Jordan. So, nung nagpunta ako dito sa Jordan, first na amo ko, grabe, hindi ako pinapakain. 2 hours lang yung may tulog ko, 2 hours lang. So, ang taba-taba akong dumating dito sa Jordan tapos, 6 months akong, talagang pinagtiisan ko nagtrabaho sa kanila. 3 months na salary deduction. Tapos yung 3 months hindi pa nila binigay sa akin. Pinagtiisan ko talaga na, to the point, kubes na nga lang sasabihin pa ng amo ko, ninanako ko daw pagkain. Sabi ko, paano ako magtatrabaho kung hindi ako makakain? Sabi ko gano'n. So, sabi niya, kakain ka lang pag natapos mo yung trabaho. Natatapos ko yung trabaho, alas 2 na ng madaling araw. Minsan, Ramadan, tapos ng trabaho ko, alas 4 ng madaling araw. Tapos, may 2 hours lang ako natulog. Alas 6, kailangan gising na ako. Tapos, pag malit pa ng 5 minutes, ang amo ko, pupunta na ako sa kwarto ko, tapos tulak-tulak pa niya ako. So, at that time, sabi ko, pag umaalis sila, ang ginagawa ko, nagpipray ako, sabi ko, Lord, sabi ko, I know this is just a trial. Kasi ito yung mga consequences na ang ginawa ko noon sa Pilipinas. Nagkaroon ako ng anak na hindi nga ako kasal doon sa tatay ng mga anak ko. So alam ko, sabi ko, nangyari ito para maging matibay ako at magtiwala sa iyo. So after 6 months, tumakas ako dun sa amo ko sa Marjolama.
So, ngayon, ang nangyari, dinala ako sa agency. Ang agency naman, binigyan ako mabait na amo. Pero, walang day off kasi may tatlong Pilipina, mabait yung amo. Kaya lang, yung tatlong Pilipina, yung isa sa Pilipina na yun, kababayan ko, siya pa yung bang, kung kulang na lang hinahabol niya ako ng kutsilyo. Kasi gusto niya akong patayin. Sabi ko, kababayan pa naman kita, ikaw pa yung gusto pumatay sa akin. Sabi niya, maldita daw ako. Sabi ko nga, kung hindi kita sasagutin, sasabihin mo bastos ako. Pag sasagot naman ako, sabihin mo bastos ako. Hindi na lang ako kikibo. Tapos sasabihin mo bastos ako. So, nagtrabaho ko ng maybe 1 year and 4 months dun sa 1 year and 2 months dun sa madam na yon. Hindi ko matagalan, sabi ng nanay ko, umuwi ka na lang. Ayaw kong pauwi ng amo ko. So, ang ginawa ko, kasi walang day off dun, tumakas ako uli. Ngayon, nahuli ako ng amo ko, dinala ako uli sa agency. Ngayon, yung sabi ko dun sa agency, uuwi na lang ako. May 2 months pa para mag 2 years ako dito sa Jordan. Ngayon sabi ng agency, magtrabaho ka pa 2 months para sa pamasahe mo. Sabi gano'n ng agency sa akin. Sabi ko, bakit ako magtatrabaho ng 2 months pa? 3 months nga nasahod ko, hindi nyo binigay sa akin. Sabi kong gano'n. Tapos ayaw niyang ibigay. Sige, sabi niya, mamayang hapon may kukuha sa'yo mga Iraqi. 2 matanda mag-asawa, sabi nung sa agency ko. So hinintay ko sila. At that time, dumating nga yung 2 mag-asawang yun, sabi sa akin, tinanong ako agad, nag-day off ka ba? Sabi nga, akala, 1 year pa lang ako dito sa Jordan. Sabi ko, I never had a day off here in Jordan. Sabi ko, sabi niya, sige, bibigyan ka namin ng once a month na day off, sabi nung amo ko na Iraqi. Tapos tuwang-tuwa naman ako. Tapos nung pauwi na kami dun sa bahay nila, sabi, do you go to church? Sabi ko nung amo ko, pero Muslim sila. Ang sabi ko, actually, I never had that experience to go at the church. Sabi ko gano'n. Tapos sabi, okay, every Sunday, sabi nung amo ko, it's your day off. You will find a church na pag-aatenan mo, sabi nung amo ko na Iraqi. At that time, naman sila sister, yung asawa ni Brother Erwin. Sister Elsie. Oo. Ngayon, siguro 3 weeks nagpupunta ako sa agency, naghahanap ako ng church na nasa simbahan. Yung kapitbahay namin si Ate Karina, tinanong ko, Ate Karina, sabi ko, born again ka ba? Sabi niya, hindi. Pero yung katapat na bahay natin, they are born again. Eksakto naman po nung umaga, naglilinis ako ng baranda, nakita ko si Ate Elsie. Ay, hindi, yung asawa niya kumakaway na ganyan. Hindi ko naman po pinansin kasi natatakot ako baka yung amo ko makita ko sensitive, lalaki yun. Ngayon, si Kuya Erwin tinawag niya yung asawa niya. Tapos yun, nagkakwentuhan po kami. Tapos sabi ko, Sir, I find the church. Sabi ko gano'n. On Sunday, I will go to church. Tapos sabi niya, paano mo nahanapan church? Sabi ng amo ko. Actually, our neighbor there, sabi kong gano'n na they are born again Christian. Okay, let them come here in the house and then, yung kausapin lang ba? Tapos yun, starting po nun, every Sunday nga po nag-church. Praise the Lord. Yun po yung ginawa ng Panginoon na dito nga sa although meron po ups and down, alam niyo naman kung buhay ko na nangyari dito sa Jordan. Pero si Lord talaga, hindi talaga tayo pababayaan. Amen. Na ngayon, live out ako, part-time lang, ako nagbabayad ng papel ko, mantakin nyo, every year binabayaran ko sa papel ko is 700 JD. Pati yung nandun na yung sa sponsor ko. Ang sahod ko lang sa isang buwan is, kung hindi pa ang amo ko nag-travel, so hindi ko kumpletuhin ng 400 JD. Sa blessing po talaga ni Lord, nagagawa ko yung papel ko sa isang taon. Tapos iba pa yung pinapadala ko araw. Buong buwan sa pamilya ko ngayon, nag-under ko sa operation ng tatay ko. Pero talaga yung grace ni Lord, nandun talaga. Hindi talaga yun po yung talaga. True to life story. Na buhay talaga yung Panginoon sa ating buhay. Amen. Ikaw, sister, silupin mo sa likod. Sharing Nagtatanong. Nakapuan mo na ba si Lord? Ayun, isa rin yun sa mga binabible study. Dali, ano yun? Paano mo na-encounter? Ano mo na